call you faithful. And I just wanna thank you, Lord, for every mountain. Church, just worship the Lord. Oh, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. Oh, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. Oh, you paid the price I couldn't pay, and I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, Lord. What a friend you have been to me. You have been. Come on, church, let's worship the Lord. How you love me, what a friend you have been. So good to me. You love me, what a friend you have been. So good to me. What a friend, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Come on, let's sing. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Let's sing, church. This is the prayer of our hearts. And I will build my life upon your love. It is, yes, Jesus. We feel your Holy Spirit. We feel your presence, Jesus. My trust in you alone, and I will. Let's sing holy.
trust. Will put my trust in you, yes, Jesus. Will not be shaken. We worship you, God. Yes, Jesus. We worship you, Jesus. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open our eyes, show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Let's give a clap offering to our Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Truly, God, that you are holy. Truly, God, that you are lovely. Truly, God, that you are the Lord of all. We thank you that you are here in our midst. We feel your presence right now. We feel your embrace. We feel your love. Salamat, Panginoon, at sa pagkakataong ito, minsan pa kami po ay makikinig sa inyong mga salita. Dalangin namin na patuloy kang mangusap sa aming buhay sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong makapangyarihang salita. Samahan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan po. At once again, good morning to everyone. Let's open our Bible. Tuloy-tuloy po tayo sa ating napakagandang tema sa buwan po ng Hulyo. Ito po ang pinamagatang The Rock, Building the Unstoppable Church. At gusto ko pong mag-review tayo ng konti. And dalhin ko po kayo dito po sa aklat ng Mateo. Dito po sa aklat ng Mateo, chapter 16, verses 15 to 18. Ayan po. Mateo or Matthew, sa wikang Tagalog o Filipino, ang sabi po niya, 16, 15, and 18. Ito po yung pinakapundasyon po natin patungkol po sa tinatawag na unshakable church. Hallelujah. Ang sabi po niya sa 16, Matthew 16, chapter 15 to 18. Bible's up. Nakalimutan natin. Ayan. Okay. Ang sabi po niya dito, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ang sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. And verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Okay, mag-review tayo ng konti para maganda po yung pagkaintindi natin na marami po tayong napapanood na mga vlog, mga videos patungkol po sa verse po na ito. Ito po kasi yung mga ginagamit ng mga churches upang sa ganun na itayo ang kanilang mga church. Pero ngayong umaga po, i-review po natin last Sunday, ang pag-uusap ni Pedro at ang ating Panginoon ay meron pong nakatagong meaning. Okay, may nakatagong meaning. At ang meaning, yung revelation ay nung dineclare ni Peter na si Jesus Christ ay siya ang tagapagligtas, yun ay hindi po idea ng tao. Kaya wag po natin ipilit doon sa mga tao na ipilit natin na si Christ ay Savior and Lord. Dahil ito po ay spiritual po na usapan. Amen?
Okay, once they declare that Jesus is our Lord, God, and Savior, yun po, nangungusap sa kanila ang Panginoon. At yun ay idea ng amang nasa langit. So, pag ipipilit natin yun at hindi naniniwala, sabihin na lang natin, God bless you. Kasi talagang ito po ay hindi po usapang sa ginagamit ay yung isipan natin, kundi ito isang revelasyon na galing sa Panginoon. At napag-aralan din natin noong Sunday na ang bato, may dalawang bato po doon sa nag-uusap. May maliit na bato at saka malaking bato. Okay. Alam niyo po ba, just to inform you more about rock, ano po, si Jesus Christ ay isang karpintero. Makinig po tayo mabuti. Si Jesus Christ po ay karpintero. Pero ayon po sa mga historical research ng mga Bible scholar, kung bakit po niya ginagamit itong bato na ito, si Jesus Christ, pag sinabi natin karpentero kasi, yung mindset natin dito po sa ating lugar o sa Pilipinas, yung karpentero po ay gumagawa ng bahay. Pero dito po, bakit paborito niyang darak yung sinasabi niya? Ayon sa mga eksperto, si Jesus Christ ay karpentero, pero bato po ang kanyang inuukit. Ang kanyang specialization ay bato, hindi ho yung mga kisame. Naintindihan niyo po ba? Okay, so kaya tinagurian siyang darak kasi ang mga kina-curve po niya ay mga bato. Yung po ang kanyang specialization. Yung mga gumagawa ng bato. Nung araw po kasi, ang mga bahay po doon sa Nazareth o sa Jerusalem ay gawa po ng bato. Karamihan po ang bahay doon. So, nung di-research po nila, yung mga Bible scholar, si Christ, why He is telling that He is the rock? Kasi yun po yung trabaho niya. Nagka-curb, iso na agkarpintero, tiba bato, nalaing iso na nga agaramid. Gumagawa ng mga bato, yung mga haligi, yung mga semento, yun po yung specialty niya. Ano bang tawag sa atin yan? Meron tawag sa atin eh. Sa karpintero kasi may tinatawag na mason, skilled, mga ganyan, helper, may ganon. Pero si Jesus po, why He is keep on telling that He is the rock? Because ang kanyang trabaho po ay nakakapaloob dun sa kanyang katauhan. Shall we say amen? Okay. So the next time na makakita tayo ng bato, may maliit na bato, tayo po yun. Because Petros meaning Peter. Okay, and Petra meaning Christ. Amen. Okay, so yun po yung pundasyon natin. Bakit sinabihan niya na si Peter ay bato? Dahil kakasangkapanin niya, he is just like a living stone na pinagsama-sama upang sa ganun makakreate ng malaking building. Parang tayo po. Pag tayo po yung nagsama-sama, nagkikreate po tayo ng malaking structure which is the church. And who is that foundation of the church? The foundation of the church is no other than our Lord Jesus Christ. Siya po yung cornerstone. Pag gusto po natin magbasa po patungkol kay Pedro, puntahan po natin yung 1 Peter, 2 Peter. Puro yan po yung napakagandang pundasyon po ng church. And He is the rock, which is, He is originally making yung carpentry, out yung mga rocks na tinatawag. Okay, so let's move on. It's just like a review only para lalo nating maintindihan. So let's move on. Ang week 3 po natin is, week 3 ba? Week 2. Okay. Join together. Okay, pinagsama-sama po tayo. And still, we are on the unshakable community. Okay, let's move on. Number 1. Wait lang. Tignan natin. United in spirit. Let's focus on the characteristic of unshakable community. And number 1, ito po yung pagkakaisa
ng Espiritu. Ayan, okay. Ito po yung pagkakaisa ng Espiritu. Bakit hindi po matinag hanggang magaraw yung church? The reason is we are united in the Spirit. Meron pong nagbabind sa atin, which is the Holy Spirit, hindi nakikita na siya po yung nagkaisa, napag-isa sa atin bilang isang community, mga kailaw. And let's take a look at Ephesians chapter 4. Tingnan natin Ephesians chapter 4, verse 3. Ang sabi po niya sa wikang Filipino, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Dito po sa wikang Ingles, sabi niya, make every effort to keep the unity in the Spirit through the bond of peace. Isa sa mga kadahilanan po na hindi po natitinag ang church na in-establish ng ating Panginoon ay yun po yung pagkakaisa ng mga anak nila, which is yung mga Petras. Okay, they're just like a living stone, they are united, nagbibuild po sila ng isang community at ang kanilang sandata ay yung pagkakaisa through the Holy Spirit. It's not about emotion, it's not about the organization, it's not about just like fraternity, kundi ang nagkapag-isa sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoon. At doon sa pagkakaisa nila, doon sila nagkakabuklod-buklod. Ano po? At through the bond of peace. Ano po? Meron din po kasing pagkakaisa na ang isinisulong ay violenting pamamaraan. O kaya yung pagkakaisa nila, nagkaisa sila para sirain yung isang tao. Okay. Meron ding nagkaisa para ang goal nila, ang goal setting nila is para pabagsakin ng isang tao. Pero dito po, when we say unshakable community, ito po yung mga tao, tayo po, na pinag-isa ng Espiritu ng Panginoon. Alam na alam po natin yan, na kapag pinag-isa tayo ng Espiritu ng Panginoon, nag-create po tayo ng tinatawag na bond of peace. Kaya, through the bond of peace. So we can determine that group or organization, actually we are not in organization. Tayo po ay organism, hindi po organization. Amen? Bakit tayo organism? Tayo po ay gumagalaw. Tinatrabaho natin ang ating mga calling kasi pag organization, lalo na yung organizational chart, nandun lang po eh. Hindi po ba? Pero when we say organism, tayo po ay gumagalaw, tayo nananalangin, humahayo especially. Tayo po ay pumupunta sa mga iba't ibang lugar, naggugrupo-grupo po tayo through the bond of peace at ang napag-isa sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. Bibigyan ko pa kayo ng napakagandang verse dito po sa 1 Corinthians chapter 12, 12 to 13. Maganda po ito. Ang sabi po niya, basahin po natin para hindi tayo inaantok. 1, 2, 3, and si Kristo'y Hallelujah. Doon muna tayo. Di po ba? So, dito po makikita natin na tayo po, ang body po, it refers to the church. Okay. Tayo po yung body dito sa GLGM. Minsan pag lumalabas tayo, meron ding body dyan sa buong Quirino. Pag lumabas po tayo sa buong Quirino, meron pong body sa buong Isabela. Pag lumabas tayo ng Isabela, may body po dito sa region natin, dito sa region to. At dito, pasalamat tayo dahil may na-organize na po. Hindi katulad sa mga ibang lugar na wala pa pong ganon. Pag lumabas po tayo sa ating Region 2, dito sa buong Pilipinas, kasali din po tayo. Dahil we are belong to the body of Christ. Here in the church, dito po ay may tinatawag po na kanya-kanyang trabaho. May taga-panalangin, may taga-linis, may taga-hayo, meron pong gumagawa sa media, may gumagawa po sa music ministry, may gumagawa po dyan sa tinatawag na sound system, mga lightings, ano po, may gumagawa po dun sa mga nagsusupport. Yung mga pera nila talagang pinag-iipon nila para ibigay, para sa mahalagang misyon. Pero ang tawag pa rin dyan is iisang katawan. Just as a body, sabi niya, though one,
has many parts. Tayo po, halimbawa, sino po yung ulo? Siyempre, ang ating Panginoon. Ano po? Siya yung utak. Tapos pangalawa, sino po yung mga inatasan niya na mamuno? Kami po yon. Okay, pero ako, meron akong katawan. May gumagawa doon sa gawain po ng gawain ng katawan. Ano po? Halimbawa, yung partes po ng katawan is yung kamay. Okay, may taga-reach out. Okay, sino po yung boses? May taga-pagsalita. Sino po yung paa? Yung mga taga-hayo. Ano po? Sino po yung may puso? Sino po yung may balikat? Pero yun po ay iisa. Ano po? Let's take a look at this. Sabi niya sa 13. Lalabas naman tayo sa ating church. Ang sabi po niya, maging Hudyo o Hintil. Alipin man o malaya. Sabi niya, tayo lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Amen? Tayo lahat ay pinainom sa iisang Spirit. Kaya nga alam na alam po natin na minsan pag may mga problema, may mga nagre-rebelde, alam na alam po natin. Dahil tayo po ay iisa. Iisa po yung Spirit na kumikilos sa ating buhay. Pinag-isa lang po tayo. Amo tayo na dati agpauyo kakabsat. Amo tayo na dati problema na. Amo tayo na apay nga dati ilimlimang na. Bakit? Iisa po tayo. Alam na alam. At ang nagsasabi po sa atin ay hindi po yung human nature po natin, kundi ang nagsasabi ay ang banal na Espiritu na siyang nagpag-isa sa atin. Okay. Isa pa, meron pa po tayong isang verse dyan. Dito po sa John 17:21, ito po yung prayer ni Lord sa Ama. Sabi niya, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So this is the prayer of our Lord Jesus Christ na kung paano pinag-isa sila ng ating mahal na Ama sa langit, tayo naman pinag-isa din tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. All of them may be one, ang sabi ni Lord. Father, just as you are in me and I am with you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Isa sa mga karakteristik ng Unshakable Church, mga kailaw, is yung binded together, bonded of peace, at yun po ang sasabihin ng nasa labas, nagmayaman ta, agmay-may sada. Di ba? Nagmayat man ta, gikin nararagda. Nagmayat man ta, no, dati kumapsot, binibisita, o kaya pinapanalangin, pinipm, at nanunumbalik ang kanilang kasiglahan na maglingkod sa Panginoon. Ibalikan po natin, number 1. Tignan po natin yung number 1 para lalo nating maipasok sa ating isipan. We should be united in the Spirit, and the Holy Spirit is the unseen force that bind us. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Pangalawa, tignan po natin yung pangalawa. Bakit hindi po natitinag ang community o ang church? Isa sa mga kadahilanan po, mga kailaw, is yung bears one another's burden. Lalo kakabsat no, datig pasina. Ito po hirap na hirap din po kami pag ganon, yung meron pong, halimbawa po, hindi po member at uubligahin po kami na pupunta. Do yun po sa amin ay isang parte po ng evangelism, pero yung talagang pupuntahan mo namin na sunod-sunurin mo namin, napakahirap po sa amin yon. Kung bakit automatic po sa atin bilang isang church, ay tayo po kasi ay nagpapalakasan sa pamamagitan po ng pagbuhat ng kahinaan ng bawat isa. Shall we say amen? Nakuha niyo po yon? Hindi lang po sa parte po ng meron pong nagpasina sa atin. Yung mga may problema, napakahirap po pag wala ka pong community, wala kang pagsasabihan na meron kang dinadala. Especially sa inyo, young people,
ugaliin nyo na meron kayong community, the church. Dahil ang young people natatakot sa magulang. So piliin nyo yung mga community ninyo na yung mga pagsasabihan ninyo, you try to see to it na sila po ay mapagkakatiwalaan. Dahil sikreto nyo po yon. Kailangan po na sasabihan natin yung alam natin na sila, pag nasabi na natin sa kanila, unang-una ipapanalangin tayo. Amen? Siyempre, hindi ho tayo ichichismis. Kasi pag ipapanalangin tayo, napakaganda po yung linapitan mong ganyan. Actually, hindi pa nga natin ginagawa yan. Sa encounter lang natin ginagawa. And most of us, hindi ho pumupunta sa encounter. Yung bang pag nandyan siya, ipapanalangin mo siya. Kaya nga ang dapat, ang isang Kristiyano ay marunong manalangin. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang ka-brother o ka-sister. Amen? Plakpakan natin ang Panginoon. Dapat yun po yung characteristic natin. Mahirap po yung hindi ho tayo matuto ng ilang panahon na ang tagal-tagal na po nating Christian, pero pag sinabi natin, agkararag ka man, Pastor, mabaling nga next week latan. Mahirap din po yun. Kailangan nating mag-grow. Hallelujah. Natamaan ba tayo? Mas maganda po pag tinatamaan tayo. Hallelujah! A chain is only as strong as its weakest link. Napapansin niyo po ba ang mga kadena? Humihina siya pag meron siyang mga parte na mahina. Okay. Pansinin din natin yon. Kasi pag hindi ho natin napansin, malamang bibigay ho yan. Parang sa atin, minsan pag, may isang atawin na umuilan ni Kwan, hindi naman ho ganon. Okay. Bakit hindi na umaaten si ganyan? Pag hindi ho napansin ng pastor, tayo na po yung pumansin. Hallelujah! Tayo na pwede nating, isang text lang natin yon at isang PM lang, bakit di ka na pumupunta kapatid? May problema ka ba? Pag nag-open, yun na yung pagkakataon po na ilagay natin yun sa balikat natin at ipanalangin ho natin sila. It's not just only a sympathy, kundi empathy. Ilalagay ho natin yung sarili natin dun ho sa kalalagyan ho nila. Mas mabigat po kasi yung empathy kaysa po yung sympathy. Yung sympathy po makapag-simpatya lang ho tayo. Pero the moment na na-realize natin, kailangan nga ikabil ko, DJ, bagik, ejenti ka sa saad na tapno, mariknak, DJ, yung dinadala niya, yung pinagdadaanan niya. At that's the time po na ipapanalangin ko na siya. Yung kagabi po ay tinawagan ko po yung mga nag-submit ng papers po sa akin. Alam niyo po yun na ako po ay coordinator dito sa Region 2. At darating po yung 15 na invitation po na pinadala namin sa Korea. At ang sabi nung nagbigay ng invitation, Pastor Harold, you see to it that these people, sabi nila, is decided na a-attend dahil pinag-aralan namin mabuti yung mga invitation nila. At bago namin bibigyan, uulit-ulitin namin sa inyo, ikaw as a coordinator ng Cagayan Valley, ng Isabela at Cagayan, uulit-ulitin mo din sa kanila na, are you decided to come or to go in Korea? Inuulit-ulit ko po yon. At ang sabi po ng mga iba, Pastor, may umatras nalamiis, Pastor. Miro mo. Di ba ang problema nyo, hindi malamig, ang problema natin, walang pera? Di ba, kanya-kanyang problema pala yan? yung pastor na yon, decided na sila, pero nung siguro tinesting ni Lord sila, meron silang conference doon sa Tagaytay. Di ba malamig sa Tagaytay? Pagkatapos po ng conference sa Tagaytay, na-hospital po yung pastora at kwento sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede bang umatras kami? Sabi niya, yung invitation po, coming na. Ibibigay ko na sa inyo. Sabi niya, Pastor, alam mo, nag-conference kami doon sa Tagaytay. Nalamigan ako at hindi ho kinaya. Di ba? Problema din pala yun. Samantalang yung sa inyo, sa atin minsan, ang problema natin, pera. Ang problema ng iba, hindi kaya sa lamig. So, iba't ibang pinagdadaanan. Nakukuha niyo po ba doon? Amen pa doon? So, may mga kanya-kanya po tayong pinagdadaanan.
So inuulit-ulit ko sa kanila yun. So ilan ho sa inyo ang aatras? Ilan ho sa inyo ang hindi sasama? Sabi ko, kami po. Pero humirit ulit. Sa summer po kami pupunta. Nakita nyo? Ginagawan pa rin ng paraan kasi gusto kang makarating. It's not about doon sa mahina yung lamig. Pero may paraan pa rin sila na talagang gustong-gusto nilang pumunta doon sa lugar na yon. Parang tayo rin po bilang isang manampalataya. Pag hindi tayo swak doon sa mga bagay-bagay at pwede rin tayong tumawad o makiusap sa Panginoon, Lord, hindi ako pwedeng pupunta sa Apayao pero pwede akong maki-life group sa San Juan. Amen? Lord, hindi ako pwedeng pumunta sa Apayao kasi marami akong mga trabaho pero pwede akong maki-life group sa San Mateo, sa Dumaya. Marami pong paraan po yon. At hindi ho balakid yung mga kahinaan natin, hindi ho balakid yung mga pinagdadaanan natin. Ang usapan po dito is paano natin maisapamuhay yung calling natin sa Panginoon. Alalahanin natin, kailangan ho nating kumilos para sa Panginoon. Puntahan ko siya. Kailangan niya makausap niya ako. Remember, nung sunod-sunod po nag-suicide po dito sa ating bayan. Sabi mo ng isang pastor, nung isang lugar na yon sa San Juan, sabi niya, Pastor, nag-guilty ako. Kung nakausap ko sana ito, malamang nabigyan ko siya ng encouragement at hindi niya itinuloy yung kanyang balak. Importante po yon. Yung may kausap po ang isang tao, lalo na po pag problematic. Ang hindi po maganda, pag problematic ka, pumunta ka sa isang tao at problematic din. At nanghihina din siya, hindi rin niya alam ang kanyang pupuntahan. Ang maganda po sa Kristiyano, alam na alam po natin na pag problematic po tayo, iisa ang pinupuntahan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. We need to strengthen the weakest link. Palakasin natin. Yung mga nakikita natin na mga walang ginagawa sa loob ng church, yung mga nahihiya, yung mga hindi nila alam ang kanilang gawin, meron at meron po silang puwang o trabaho po doon sa church. Hindi lang po yung magaling kumanta yan, ay magaling mag-preach yan, hindi lang po yun. Marami pong trabaho, marami pong ministry. Tignan po natin dito sa Galatians 6:2. Ano po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Galacia? Sabi ni Paul, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Pag tayo magpanalanginan, pag tayo po ay sinishare natin yung burden natin sa ating kailaw, ay matutupad po natin ang kautusan ni Kristo. Tayo po dapat ay magtiwala sa ating mga kapatiran. Hindi po uubra ang marites po dito. Hallelujah. Pag sinabing, what you see, what you hear, live it here. Amen! Kaya minsan, inaano na natin yung mga testimony. Ano po? Minsan may mga testimony po na hindi pa panahon upang malaman natin. Pero ang alam po sa dyan, ang testimony po, when you testify to the Lord, ready ka nang harapin yung lahat na nangyari sa iyong buhay. Pero pag hindi mo pa kaya, wag mo pong pilitin. At tayo naman po na nasa loob ng church, tayong mga leader, ay kailangan tulungan ho natin yung mga nanghihina. Kailangan ipanalangin ho natin sila at magbuhat din po tayo ng mga pasanin nila. Hindi lang po sa Galatia, meron pa po tayong verse po dito sa book of Romans. Ang sabi po ni Paul sa mga taga-Romans, sabi niya, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Amen? Makigalak ko tayo, antay ibagbaga nga, umapal tayo, apo. No, da nagpaggraduar, naragsak tayo, amen, amen. Antay umapapal. No, dati barbaro ti lugan na, dati barbaro ti ref na, dati barbaro ti balay na. Makigalak tayo. Sabihin natin, congratulations. Napakasaya namin para sa iyo. Hallelujah! Yan po yung weakness din ng mga minsan. May mga Christian na ganyan. Tinatanong-tanong, no po, kung cash po yan o hulugan, kung home credit o kung ano-ano. Hindi po ba?
Alam ba natin ang budget ng mga kapatiran natin? Di natin alam. Basta ang alam natin, bago yan. At masaya tayo para sa kanila. O kaya mag-conference na kayo mag-asawa. Nakita niyo yung bago, mag-conference na rin kayo. Naku, iba na. Darling, nangalan lang at kwartanan ni Kwa. Iba na yung motibo. Ang Bible po ay meron pong application dyan. At ang sinasabi is, we need to congratulate them. We need to be happy because God bless them. Hallelujah. O kung ikaw naman, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Pag may bago ka, o bago yung arinola namin, makigalak ko na kayo sa amin. Kasi yung arinola, hindi ko namin iihian yan paglagyan namin ng pera. O, di ba? Alam mo, pupunuin ng Lord yan. Kasi hindi pa kami, senior. Hindi pa kami gumagamit ng arinola. Alam mo ba yan? Secret namin yan. Pupunuin namin pang kay kadagaji palingke. Di ba? Agbaryada kay Lukatanda di arinola no ka. O, di ba? Tumingi ti Sister Lita, wala tayong arinola. Drawer daw sa kanya eh. O, di ba? Natagad-tagadtad tapos sa datulbik na pa. Kaya, kung ano man yon, huwag na natin questionin yon. Ang importante po is pinagpapala ang ating mga kapatid. Hallelujah. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Pag napunta ba tayo sa patay, sasabihin ba natin, huwag kang iiyak, mahal ka ng Panginoon. Hindi ho po pwede yun. Sige, umiyak ka lang. Naiintindihan ng Panginoon yan. Hallelujah! Inaamin po, ganun din po ako nung unang panahon. Pag meron pong nananangis, sinasabi ko, mo magkagsang sangit. Ay, etin na ka ni Apo Diyos. Mali pala yun. Dapat pala nating sabihin, it's by ang agsangit ka. Imkalpasan na laglagipem nga adda itinamnama kini Apo Diyos. Psychology says, mga psychology, pag umiiyak tayo, lalo na kami mga lalaki, minsan pag umiyak yung mga lalaki, sasabihin hindi maganda. Parang kahinaan sa amin yan. Pero, at the end of the day, pag umiyak yung mga lalaki, mas maganda. Para mailabas nila at hindi magiging sakit sa puso yung mga lalaki. Ano pa? Nagkakaroon ng sakit sa puso. Mas marami pong prone na mga lalaki ang may sakit sa puso dahil tinatago, dinidibdib ba ang tawag doon? Yung mga problema at hindi inilalabas. Kadma mga lalaki gamin sa lagsangit no mabartek. Apo. Agsangit damot tin no mabartek dahan ko maapo nga kasjay. Pag nasa Panginoon po tayo, pwede natin ilabas yan. Pwede natin ilabas through our prayer. Mag-pray tayo. Isangit tayo kini Apo. Nga isunakit maawatan na tayo kakabsat. Meron pa po. Dito po sa Book of Hebrews. Ano po? Napakaganda po ito pag nasa church po tayo. Pag nasa church po tayo, sikapin din nating gisingin ng damdamin, di po ba, ang bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Napakaganda po itong verse na to. Ano po? Sasabihin natin, ay, God is so good. Mahal tayo ng Panginoon. Yun po yung dapat yung laman po ng ating, yung bukang bibig po natin, yung God loves us so much because He died on the cross because of our sins. Amen? Yun po dapat ang entrada po natin sa mga nanghihina, sa mga wala pa po sa Panginoon, hindi pa po sila ligtas. Yun ang bukang bibig natin, na mahal tayo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para mabura ang ating mga kasalanan, upang magkaroon tayo ng pag-asa. Napakaganda po itong verse natin. At hindi po tayo magsasawa na gumawa po ng mabuti. Dahil alam natin, pagdating ng araw, aanihin din ho natin. Meron pa ba isa? Verse 25. Ito, lalo na, ano po? Ito sa mga favorite verses ko eh. Okay. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Hantay ka nung aliwliwayan, ti aggigimong. Yung pagdalo po natin sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin. Hallelujah! Palakasin natin ang loob ng bawat isa.
Kasi in every day in our lives, talagang hihina po yung loob natin dahil sa mga problema. Pero pag nasa community po tayo po ay nagkakaroon ng lakas. Unang-una, may nananalangin sa atin. Pangalawa, meron tayong pagsasabihan. Sa panahon pong ito, napakahalaga po na meron po tayong pagsasabihan. Awang kanyatay ko madayjay mabain. Dapat sabihin natin, lalo natin sa mga leader po natin. Sabihin po natin sa kanila, lalo sa mga kaibigan natin. Minsan na-develop na po yung pagkakaibigan po natin dito sa loob. Pag hindi po natin kayang i-approach si pastor, yung mga kaibigan natin dito, pwede po yun. Di ba kanya Kastoy, ganito, may pinagdadaanan ako ngayon, pwede bang ipanalangin mo ako? Kasi pag hindi natin mailabas, baka naman tayo po ang madali dyan. Especially sa kapanahunan natin. We need to encourage everyone. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam naman natin po yan. Ano man ang klase ng kasamaan, nandito na lahat. Ano man klase ng paninira, kung gusto natin sirain ng kapaligiran natin, nandyan na lahat. Sandali lang po yon. Kung nais po natin sirain yung kapwa natin, nandyan na lahat. Andali na pong mag-scam, andali na pong magloko, naglakati mamerde. Ag-post ka lang. Pwede mo nang sirain yung tao. Kaya nga sa atin, yung lalo na po, na-expose na po tayo sa social media, huwag po tayo masyadong naniniwala dyan. Amen! Sino ba yung sobrang naniniwala sa social media? Huwag. Halos ang mga nandyan ay hindi totoo. No? Lalo na yung tawag-tawag, nanghihingi ng pera. Naku, biktima tayo dyan. Na 9,000 po tayo dyan. Last po na nabiktima ko, share ko lang po galing sa DSWD. Ganyan din mo ba kayo? Bibigyan daw ako ng DSWD. Sabi ko, paano ka legit ba yung number ko? Alam mo yung sabi niya? Ang pangit ng sabi niya. Kung gusto mong maniwala, sabi sa akin, lumabas ka sa tahanan mo. Tapos sabi na, pag nasa second floor ka ba, kung wala kang second floor yung bahay nyo, doon ka sa bubong. Tapos makikita mo doon, tumalon ka, iunahin yung ulo mo. Ganon siya kasalbahe, mga kailaw. Ganon yung kasalbahe yung mga nanluloko. Alam niyo yung sinabi ko sa kanya, God bless you. Pero mo, pinalabas ako, papalabasin ako, and then pupunta daw ako sa bubong, malalaman ko daw yun ng totoo, kung tatalon ako doon sa bubong at iuna ko yung ulo ko. Nandyan na lahat yung klase ng panluloko. Sabi ko sa kanya, God bless you. Nakita niyo po kung paano makatanggap ng mga kung ano-ano. Yung social media din, hindi lang lalaki ito. Ayon sa research, ang kultura po natin ay conservative. Amen! Filipinos is a conservative person. Huwag na tayong maniwala dyan. Alam niyo kung bakit? According to the research, pangalawa, nanonood ng porno, mga Pilipino. Number 1 is US. Pangalawa ay Pilipino. Tingnan nga natin kung swak pa rin yung kultura natin dati. Dahil sa mundo, nag-iiba po. Sino pong naniniwala ng mga braha ay hindi naman talaga masama? Yung mga braha. Laro lang naman talaga yan. Pero pag nilagyan mo yan ng napakalaking pera dyan sa harap mo at nagdi-desire ka na mananalo ka ng marami, nagdi-desire ka na iba na yung takbo ng isip mo, nagiging masama yan. Pumunta po ako sa misyon ng isa sa mga karatig bansa natin sa Malaysia. Mga card nilalaro yan sa mga park. Nilalaro. Wala namang problema. At nung unang panahon, ang card, doon sa mga lamayan, ilaro lang naman talaga. Pero ngayon, systematic na. Di po ba? Pagkatapos nung laro ng card, may na-depress na.
may nawalan ng sasakyan, may naisalan ng motor. Nagiging hindi na maganda, nagiging yung social, anong tawag dito, yung ginawang maganda, ginawa ng pangit dahil nilagyan ng maraming pera sa harapan. Napaka-social issue po yan ngayon dito sa Pilipinas. And I am praying, isa ako sa mga nagpe-pray. Ewan ko kung nagpe-pray din kayo, na waya-wayaan ni Apo ti Pilipinas, iti sugal. Amen! Kabuting Apo na ito, nga ma-involve. Hindi ho tayo excuse dito, kasi yung mga next generation natin, napakadali na lang, may access na sa online, kaya nga, pinagpe-pray ho natin ito. Issue din po yan. Hindi lang ho dito sa loob ng Pilipinas, kundi loob ng unshakable community. Kung gusto ho natin na magiging unshakable community, bigyan natin ng pundasyon. Even us, and even the generations to come. Next. Pangatlo. Okay. Eto na. Medyo tatamaan po tayo lahat ho dito. Isa sa mga karakteristik po ng unshakable community para hindi humatinag ang church ay kailangan, lakasan po natin, 1, 2, 3, and? Ayan. Okay. Yan po ang kahinaan ng church. Yung tayo po ay hindi natin nakikita yung role po natin para magiging aktibo po sa loob ng unshakable community. Sabi ko nga po sa inyo, nung last po na pumunta po ako sa sementeryo ng Villa Bulusan, naisip ko talaga yon. Sa isip ko na, ang sabi ng isang writer na Christian, ang daming regalo ang hindi nagamit. Dito mo makikita yung mga regalo na hindi nagamit. Nakatanim da lang, dagiti tao, nga nagadu iti regalo da, nga idisibibiyag da pay, handa nga inusar kini Apo Diyos. Isugurod nga itata kakabsat, nire-remind ang Lord sa atin lahat, pati po ako, that kailangan mag-active po tayo, mag-participate po tayo, at hindi lang ho pastor po kasi ito, ang sabi niya, every member, amen? Every member kailangan na mag-active, mag-participate. Tignan po natin sa Book of Romans, chapter 12, verses 4, 5. Ang sabi niya, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. 4, 5. Gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayo lahat ay bahagi ng isa't isa. Balik mo sa 4. Nakita po ninyo mga kailaw? Na tayo ay kailangan makibahagi, makisali. Kailangan hong makibahagi at makisali po tayo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang mga gawain ng mga ito. Hindi kasi pwede na driver ho tayo lahat. Nakukuha niyo po, may driver, may pasahero, meron pong mekaniko, may tagalinis, may tagasingil, may konduktor. Hallelujah. Di po ba? So parang tayo rin, we are patterned, we are made with that unshakable community na may kanya-kanyang role. Ang sarap na pong mag-ministry ngayon. Balikan ko po noong 20 or 30 years ago, napakahirap pong mag-ministry. Sobrang hirap. Access na po lahat. Nandyan na. Gusto mo mag-devotion? Gusto mo na magkaroon ka ng devotion araw-araw? Basta may smartphone ka, andali na. Gusto mong, ako ang ginawa ko lang naman po yung rack. Tinignan ko, Greek word. Tinype ko lang, alam ko na. Di po ba? Noong unang panahon, bibili ka pa ng Greek dictionary at saka Hebrew dictionary. That was our time. Nung madimi ang mo ide,
mapang kami di kawayan. Rantaim mi nga talaga. Aglugan kam tilugan, wala pang lugan eh. Ganun kahirap po mag-research nung panahon na yon. Mapang kapay, sakay kapay dito, yung kapay pumila di luna. Ito nung makadanong ka di roas, mapang kapay, ijay, pilaan ti mapan iji kawayan. Nung may sampay, makadanon kadtaga mo, nung may isang mga pasayro, iyakar na kapay di lugan. Nakita yung ko sa ti karigat ti ag-research ide. Kung nanano ka di lugan, boss, awag gaming kadwamon. Ingka man la, di nakapila, jayan eh. Ay, sumanaltik kan tulatan. Agpa-transfer, apo. Nakita yun no kasano ti agrigat ti ag-research ide. Tapos makadanong ka pa di kawayan. Kuna na pa di kwa. Naranasan no namin yun. Kuna na pa di aglako na eh. Sir, available nga kwa. Greek dictionary me. Dati dictionary me, English-Tagalog lang. Agasim da dyan. Tapos agawid ka kung kunam tulatan ha. Nagrigat. Ngayon kadagitoy, ngayong panahon na to, dinesign ni Lord yan para gamitin ho natin. Shall we say amen? O di pa ganun din kayo, nung wala pa kayong motor, nung nagkamotor kayo, sinasabi nyo, Lord, kan kanayo nakton di kapilya. Amen! Ngimi din adang motor mo. Tumawar ka ulit kina po Diyos. Lord, ang kati mabaling nga talo ti gulong na atoy motor ko. Tapno may kargak dagiti pamilya. Di ba? Ganun po tayo sa Panginoon. May tinatawag po na leveling up para po sa pagsiserve natin sa Panginoon. Huwag po tayong mag-stop. No? Nung kahapon po ay pinuspone po yung ordination, commissioning doon po sa Apayao. Wala po kami magagawa kasi dinalaw po tayo ng bagyo. Amimot mabaling nga iparalan nga mapang kami dyan. Magkaiba naman yung signal at saka iba po yung mga lakas ng ulan. Di po ba? Sinend po sa akin yan, yung mga bato po na talagang rumaraga sa galing sa bundok doon. At sabi ko, oh, it's not time yet. Hindi pa time na talagang pupunta kami. Tumawag po yung pastor, yung kapitan. Kapitan po kasi yun na pastor. Hallelujah! Pwede pala yun, kapitan na pastor. Praise God! Wala na hong sinasanto ang salita ng Panginoon. Ang nangyari po ay tinawagan po ako at sabi nila, Pastor, pwede po natin i-postpone kasi napakalakas po yung bagyo po dito sa Apayao. Sabi ko, kung yan ang kalooban ng Panginoon, sige ho, i-postpone po natin. Pero magsiset ho ulit tayo ng time. Nakita niyo po yon? Pag na-postpone, hindi naman ibig sabihin na end of the world na yon. Pag pumunta ka sa Bible study, pag hindi mo pa talaga oras, meron pa namang susunod. Ang tinitignan po ng Panginoon ay yung puso po natin. Kailangan i-activate po natin yung nasa atin para magampanan natin at para matupad natin yung purpose ni Lord sa ating buhay. Shall we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag ho yung gagawa ho tayo ng paraan na rason na hindi natin gawin yung mga assignment po natin. Sabi ko nga po sa inyo, iba't iba po yung regalo natin. At ino-honor ni Lord lahat na regalo na pinagkaloob niya sa atin. Yung mga gift po natin ay isang function. The same yung function. Para lang mabuo yung katawan ng GLGM. Isa sa mga gift ng GLGM is yung paghahanap po ng mga pastor na nanghihina at nawalan po ng pag-asa. Marami pong ganun. Hindi po lahat ng pastor ay minsan ay mainit sa Panginoon. Kami din po ay nakakaramdam po ng pagod. May mga kahinaan din po yung mga pamilya namin, yung mga anak po namin, kami mismo, pero nakaasa pa rin po kami sa biyaya ng Panginoon. Nagpapatuloy pa rin tayo mga kailaw na nagsiserve sa Panginoon. Verse 5. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo
at tayo lahat ay bahagi ng isa't isa. Di po ba? May role. Dati role tayo, Apo. Nagpintas ko madatoy, no, amo yun, no, aramidin tayo amin nga role tayo, ba, 2 nga bulan lang, mapuno tayo. 2 nga bulan lang, 3 nga bulan, nagadong ubingin tayo, salsala dita. 2 to 3 months, nagsasabalin tayo, tugtog dito, ikakabsat. Pag ginagawa lang natin talaga yung role natin as a Christian. Minsan nakasalalay pa rin sa atin kung paano nag-grow yung unshakable community na binigay ng Panginoon ho sa atin. We are praying this week na mabisita po natin ang Bicol. Halimbawa, hindi ka po missionary at wala ka pong regalo sa Kanya. Managululaw ka garod. Agsakay ka pa ila dalin, naangot di pagbabanglo, madenti pagbagay. Sino kasi, Apo? So, kung namno kakit, ay, hanak nga na-design nga missionary. Di ba? Pero alam nyo, ganun din naman po kami nung araw. Ayaw po namin sumakay ng bus kasi yung pabango. Pag step mo pa lang doon, ayaw namin ma-airconan, dapat nakabukas lahat. Halos ganun din naman ho lahat tayo. Pero nung sinabi namin na, Lord, gusto ho namin maging missionary, binigay naman ni Lord. Amen? Nakita niyo po yun? Nasa puso po yun. Na pag kinausap mo ang Panginoon, Lord, alam mo, kung may aircon doon, di face mask na ka. Hallelujah! Gawan mo na paraan. Ang may bagbaga nga, nakapsutat talaga. Hapo. Ang kapay nakasakay, hapo. Awanan, nalpas no kasjay. Di ba day? Hangka nga entitled din, dagi opportunity nga itid ni Apo kanya. Hallelujah. Awanan. No kasjay. O pag may ibang ano naman po yun may ibang alternative. Yung initiative mo ay ganito. Amom Apo, ikanak tilugang ko tag missionary act. Hallelujah. Di ba? Ikandak Apo. Para di banding ti pamilya mi, para di negosyo mi, para iti makunkunang pag-mission mi. Ikandak Apo. Hindi naman yun binibigay ng 1 taon yan, 2. Inawim day siya Apo. Ipag-frame day siya. Kasi kailangan mo pong mag-aktibo. Lalo na po, ulitin ko po ang setting po ng GLGM is an apostolic church. Ay kinusyak ti damagin nyo, hangko kayat ti kasjay. Mabaling ko ibaga, Apo, 53 ako. Nakutungak, Apo, wala mabaling ag missionary. Mabaling ko ibaga ajay, kakabsat. Apo, comfort zone ko na atoy. Uri pag naek mapanak, iti lang, GLGM, nagalisto. Nagalisto, Apo, mabaling ka din nga tumawarak. Ngayon, haangga road. Taadji nga road ti assignment tayo. Amen! Amin tayo ag-desire tayo. Nga, agbalin tayo nga missionary. Hanman nga dayo Apo, uray kadagijay karuba, uray dagijay kabaryo, kaili tayo, ken uray kadagijay kaprobinsya, ka-region, kakabsat. I mean, ito po talaga ang sinasabi ni Lord. Kailangan makisali ka Kasi kung hindi ka makisali, magiging boring sa'yo ang ministry. Mamati kayo kanya-kanya po. Nawan ti ubraem iti uneg, iti unshakable community when iti church, agbalin nga boring kanyam iti church. Hanggang nga ma-excite. Hanggang nga makalagto tinapigsan ka. Amo maibaga no ka, mission accomplished. Amo maibaga. I mean, kung kunamlat tanong ka, mapangka, agtugaw ka, agawid kan tumanan. Amo ma-determine, DJ regalom. Alam nyo, ang daming mga nandito na yung presensya pa lang nila, ang laki na po nung impact sa mga kalalakihan. Maraming ganito dito. Adyan na nakita da nga kasyayan kit ko parang nabibless na sila. Nagkakaroon na sila ng pattern.
Nagkakaroon sila ng model na, siyempre, ang ating model ang Panginoon. Pero hindi naman nila nakikita yung Panginoon. Pero pag nakita nila yon, lalo na po yung mga na-transform. Kasi ang church, dito po yung tinatawag na transformation. Hantay lang ang nagmembro. Yung transformation naman, hindi una gagawa yan ng isang araw, 2, 3 araw. Kailangan lumabas ka. Tiadong nga panahon. Di ba sabi ko sa inyo, yung palang balak namin, binalak pa lang namin to na mag-mission sa US, nasa isip pa lang namin, biglang bumigay yung bunso namin. Kailangan namin dalhin sa ospital. Balak pa lang yun. Tapos nagpa-check up ako, may nakita din. Meron mo balak pa lang yun? Kita niyo po kung gaano kami monitor ni Diablo din. Lalabas tong si Venus Di ba? O lalabas tong si Edgar. Sige nga, tignan ko nga kung matatag ang pananampalataya nito. Ganun po yung nangyari sa amin. Kaya nga po nung nasa Manila po kami, nung nag-biometric po kaming ganyan, iniisip ko talaga, I am claiming that, Lord, kung luluobin mo, Panginoon, ito po yung isa sa mga plano mo, na dadali mo ang salita ng Panginoon at hahanapin mo yung mga tao na nasa US at kailangan iligtas mo sila. Amen? With a purpose. Dapat ganun din ho sa atin. Panginoon. Diba? Gawin mo akong malakas. Kasi gusto ko ring sumama sa GLGM Apayao. Hallelujah! Apay-apo. Kino agawis ti barangay di Santa Ana ka uri dump truck kag sa kayak. Samantalang di Apayao SUV pa itilugan ko naka-aircon nakpay. Nakukita niyo po ba ibig ko sabihin? Nare-realize niyo ba? Di ba? Ginawa na ng Panginoon lahat na hindi ho mahirap. Actually. Di ba? Naalala ko po noon nung meron pong youth camp dito hindi pa po ang tawag po nung youth camp is, anong tawag nun yung, may faith siya faith. Faith factor talaga. Teacher talaga. Okay. So yung daan po sa, makinig po tayo yung daan po dyan sa Sierra Madre, sa gilid ng Sierra Madre, yung Quirino Province to Aurora Province, hindi pa po tapos yan noon. At ang sasakyan po ay ELF. Forward. Sasakyan po ni dating pulis, si Rodriguez, si Kuyang Mar. Yun po ni inarkila namin. Doon po kami talaga tapos meron po kaming 2 motor na pauna, si Brother Excel at saka si Brother Edgar. Okay. Ganun po talaga, ganun po iniisip ko po yon pag tinatamad po ako at yun ang mga naiisip ko po na pang-rebuke doon sa nararamdaman ko. Lord, sabi ko, sorry. Kasi ginawa mo na nga mabilis. May mga kasama na rin ako. May mga nananalangin na rin. May mga nagbibigay na rin. Hallelujah! Samantalang doon, solo talaga. Ang hirap. Ngayon pa, ginawa ng mabilis. Ginawa ng accessible. Kung kabahagi po tayo doon, para mabuo ito, tayo po ay tumulong. Naalala ko po nung paulit-ulit ko pong sinasabi ito para magiging encouragement. When Brother Walden, nung na-promote po siya, hindi po ako makapaniwala na tatawagan siya na mapupromote siya at ilalagay siya doon sa buong Luzon. Pero iniisip niya yon na kung mapromote ako, merong purpose. Hallelujah. So every time po na may gagawin tayo, merong purpose ng Panginoon. Huwag ko nating ihiwalay yung purpose ng Panginoon doon sa gagawin po natin. Ako po ay saksi doon talaga na tinawagan siya, nasa travel kami talaga. Na pag ibibigay yon, ang purpose niya ay talaga namang gagamitin niya yung buhay niya doon sa, pero mo buong Luzon yun, at kasama po tayo doon. Hallelujah!
Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong mga taong ganyan, yung pag humihingi sa Panginoon, pero marami ding nakakalimot. Siguro, sa akin po bilang pastor, marami pong nagpe-pray, magpapa-pray. Sabi nila, Pastor, ipag-pray mo nga ako. Kasi pag makarating po ako sa Hong Kong, magbibigay po ako sa church. Marami pong ganyan. Siguro, hindi na lang po 10. O, di, nagpe-pray din po ako, pero hindi ho ako umaasa. Ang inaasahan ko po ay ang Panginoon. Kasi karamihan po doon ay hindi ho natutupad. Naisip niyo po ba yon na may mga promise tayo sa Panginoon na hindi natupad? Pero ang kagandahan yan, pag inuulit-ulit natin yung commitment natin sa Panginoon at humihingi tayo ng tawad, Lord, hindi ko ho nagawa yung una. Pwede bang bigyan niyo po ako ulit ng tsansa? Lord, wala akong pera, pero ang pagsiserve ko yung sarili ko. Hallelujah! O, di makiride on na ako sa may SUV. Makikita niyo po yung galaw ng Panginoon. Kailangan pong puntahan natin ang mga kapatid natin sa Bicol. 4 po ang ikakasal doon. So, hindi na po kami kakain sa daan. Pero mo 4 ang ikakasal. Ganun kabuti ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Biro mo, prepare na alam nilang wala kaming allowance. Oh, 4 ang ikakasal. Paano mo ngayon hati-hatiin dun sa tiyan mo, dun sa 4 na ikakasal? Nakukuha niyo po yun. So, doon pa lang sa plano na yon, sabi ni Lord, huwag kayong mamroblema. Para manang kay JT, linubyan. Kung na, damo kay linubyan nga ko, JT, paglalaukin dati, karne ka dako. Nateng, ugot, ugot tiruruot na bantay, linubyan ka niya da ajay. Ano yan? Linubyan? Banat ka agad? Sige. Pag nakaisip na, ano yung kinain natin? Nakukuha niyo po, napakaganda pong mag-adventure sa Panginoon, mga kailaw. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isipin niyo na lang po ito, pag bumiyahe ka, ang layo po noon, 800 kilometers po hanggang dito yon. Halos, sa tingin ko halos. 800 kilometers. Kasi 400 dito hanggang sa... Pag hindi ko kaya, sabi namin, Lord, bigyan niyo po kami ng mga driver. Amen? Hindi kaya eh. Hindi kaya ni Brother Walden yan. Kailangan ng driver. Oh, si Lord ang nag-provide. Nakita niyo? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ba ni Pastor Errol yan? Hindi ho. Hindi kaya. Hindi niya kaya mag-drive. Kasi Santiago pa lang, makaturturugan kakabsat. But the Lord provides. Amen. Oh, dati kadwa nga, siyak pastor, umayak. Kailangan namin magpahinga. Siyempre, hindi namin kayang diretsuhin. The Lord provides. Dati pagturugan si Manila. Amen. Nakita niyo po, yung mga dinadaanan, yung mga pinaplano natin, pag gusto natin, the Lord provides. Basta nakaangkla po tayo dun sa purpose ni Lord. Huwag ho tayong mawala. Bakit kayo nag-aaral? Bakit tayo nag-aaral? Alam niyo, matanda na po ako, pero gusto ko pa rin mag-doctorate. Kahit pastor na ako, ganun yung desire ko na mag-aral. Pero hindi ko na magawa dahil may 4 po akong anak. Bakit po tayo nag-aaral? Kasi alam natin, the people perish because of lack of knowledge. Hosea, chapter 2, verse 9. Kailangan nga agbasa. Kailangan pag-aralan natin. Kasi wala tayong knowledge, mawawala ho tayo. Hindi natin alam yung gagawin ho natin, mga kailaw. Kaya nga sinasabi dito na, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi. Sabihin nga natin, bahagi. Wala hong nakaupo.
Kasi kahit yung nakaupo, pwede siyang manalangin para po sa misyon. Sila po yung tinatawag na intercessory prayer. Napaka bisa po yan, yung intercessory prayer. Yung paghahayo po namin, akala niyo ba hindi rin ako natatakot sa mga biyahe namin? Lalo na nakita ko yung Aurora. 8. Inerbiyoso din ho ako. Pero pag may purpose, yun ang nagpapalakas yung loob ko na, Lord, idanon mga idanon apo, tisaom ijay Bicol. Kala nyo, hindi rin kami nag-aalala na iwan po namin yung mga anak namin. Tao rin po kami. Pero ang kagandahan po niyan, basta ang alam mo ay ginagawa mo yon para sa Panginoon, ay hindi ka malulugi. Palakpakan po natin. So the next time na dadayo po kayo sa mga life group, kunayon ka, nagasideg. Hallelujah! Asideg atoy. The Pastor Errol, 800 kilometers. Siyak lang nagasideg. Tapos nagadupay pambartay nga tao. Ang dami natin nire-reason out. Nagarbis lang. Lord, nagtudo gawin. Diba? Lord, nagado trabaho. Alam niyo po, kung gusto natin talagang makibahagi, intentional po yung gagawin natin. Magbubuo tayo ng grupo. Hallelujah! Magbubuo tayo ng grupo. At pupuntahan talaga natin yung mga bahay-bahay. Nagasidig apo. Tsaka halos si tayo amin, dalugan tayo dito. Damotor tayo. Nato'y problemang pangkrudo, dumawat ka kini apo. Ngamin lumabas ti panawen, kung gusto mo maglingkod, hindi mo na magawa. Bakit? 15 apo, iti maintenance mo. Hindi mo na kaya. Tsaka tagirgirkan. Tsaka nakapsutin ti matam, hindi mo na makita yung mga tawa mo, mabigbig. Tsaka kanayon nga matuyuanin, iti bibig mo ang kanang makasao. Pero kaya mo magkait mo ti aglingkod. Pero wala na. Hindi na kaya. Another one, meron pa ano? 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Sabihin natin, meron. Meron tayong tinanggap. Alam niyo po yung kinas out ni Jesus na hinalian po ng demonyo, 5,000 yung spirit na nasa kanya, baliktarin ho natin yon. 5,000 mahigit din yung regalo na tinanggap natin sa Panginoon. Nagadua po ti regalo tayo. Antay lang ang ususarin. Aglatlati. Hanga maususar. Ngunit ngayong araw na to, nire-remind sa ng Panginoon, tayo po ay mapagtalkan nga katiwala, mabubuting katiwala. Dahil napakarami iba't ibang kaloob ng Diyos at ito'y gagamitin natin sa kapakinabangan. Grabe. May gift ka ba na mag-basketball? Gamitin mo yan, nag-gift sa Panginoon. Sabihin mo, magsimba tayo. Diba? May gift ka ba na nagbubuo-buo ng mga grupo? Gamitin mo yan sa life group. May gift ka ba na marunong magsalita? Pwede mong gamitin yan sa Panginoon, mag-share. Basta ang punto mo, alam mo ba na mahal tayo ng Panginoon. Siya ay namatay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay para mabura ang ating mga kasalanan. At pag tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Diyos sa ating buhay, tayo ay pagpapalain at magagawa natin ang kanyang purpose sa ating buhay. Without the purpose of God in our lives, hindi ho maganda ang magiging buhay po natin. Kahit sa pag-aaral natin, already panagtalon tayo, panagkuman tayo, already panagtrabaho tayo, uri niya nga plano tayo, kakabsat. Tumakder tayo. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo sa amin at patuloy namin idinudulog ang aming mga sarili po sa inyo. Yes, Lord, we belong to the unshakable community, but we need to commit ourselves to you. Gusto namin, Panginoon, ibigay ang aming sarili sa inyo minsan pa. Napakadaming regalo ang ibinigay mo sa amin. Ito po'y natutulog at hindi ho nagagamit. This time, O God, hayaan mo na idulog namin, Panginoon, sa iyong harapan ang mga regalong ito. This time, gusto rin namin gumising, Panginoon, upang sa ganon magamit ang mga regalong ito para po sa ikalalawak, para mabuo, para magiging Petras, maliliit na bato dito po sa unshakable community na amin pong tinanggap. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kaming kumilos. Tulungan niyo po kaming mag-grow upang sa ganon maganap nawa ang dahilan kung bakit nandito po kami. Ayaw po namin na hindi mag-grow. Ayaw po namin patulog-tulog, Panginoon, sa aming mga regalo, sa aming mga calling. Bagkus gusto mo namin ma-excite kami sa iba't ibang mga bagay na gagawin mo pa. Gusto rin namin mag-level up sa aming paglilingkod. Ayaw po namin maboring, Panginoon. Dahil sa iyong presensya, hindi po kami naboboring. Every time na may bago kang gagawin sa aming buhay, ganun din po sa amin. May bago din po kaming gagawin para po sa inyo. Lord, gusto po namin mag-level up. Hallelujah. Hallelujah. Isama po namin, Panginoon, ang aming mahal sa buhay, ang mga anak po namin, ang mga regalo po namin. Salamat po. Napakabuti mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po, imo po. Hello. Praise God. Amen. So, wag nating kalimutan, mga kapatid, na bilang tayo ay bahagi ng isang unshakable community, meron tayong gagampanan. At wag nating kalimutan na tayo ay may pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ang ating mga kakayahan, ang ating mga talento, ang ating mga trabaho, ang ating pamilya, at lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen? So, hindi tayo susuko sa paggawa ng mabuti. At bilang bahagi ng isang unshakable community, tayo ay patuloy na gagawa ng mabuti para sa ikalalawak ng gawain ng ating Panginoon. Pero sa paggawa natin ng mabuti, ang sabi nga dito sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Bilang ating pagsunod sa mga purpose ng ating Panginoon sa ating buhay, ito ay isa sa mga gusto niyang gawin natin, ang pagbibigay sa Panginoon upang sa ganoon ay lalo pang lalawak, lalo pang mas marami pang mga tao ang makakakilala sa ating Panginoon. Tayo ay hindi naghihintay ng kapalit, pero alam natin na yan ay may isang pangako ang ating Panginoon na tayo ay pagpapalain niya hindi lamang sa material na bagay, kundi sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Amen? Lalong-lalo na yung ating kapayapaan, ating pag-asa, ang salvation ng ating kaluluwa. So tumayo tayong lahat, mga kapatid, at hawakan natin yung ating kaloob sa ating Panginoon sa linggong ito. At tayo ay ipanalangin natin yung hawak-hawak natin na magiging maganda ang patutunguhan niyan para lalo pang lumawak ang kanyang gawain. Hallelujah, Jesus. Apo, agyaman kami iti daytoy nga gundaway nga impay mo manan kada kami.
Mamati kami, Apo Diyos, nga ipalpalagip mo kada kami. Nga si kami kat partes, Apo, iti unshakable community. Nga mada, Apo Diyos, ti kayat mo nga aramidan mi. Nga usaran mi, Apo Diyos, dagiti inted mo kada kami. Nga talento, iti tumunggal maysa. Numan pa itatanga gundaway, saan mi pa'y, Apo Diyos, nga nakita. Saan mi pa'y, Apo, nga nadiskubre, no, nyaman dagitoy nga talento. Kararag mi, Apo, ken ka, nga ipakitam kada kami. Tapno ti kasta, Apo, mausar mi. Ket saan kami laeng, Apo Diyos, nga agdingig dagitoy nga sasaom. No di ket di aramidan mi, Apo, noon niya iti purpose mo, iti biyag mi, kas Apo Diyos inayabam, iti gawain. Apo, agyaman kami kadagitoy nga kakabsat, nga kadwa mi, Apo Diyos, nga mangiwarwaragawag kagiti si sasaom. Tulungan ti maysa kada kami, kas Apo Diyos, ikan na kami, Apo, iti gagar, iti puso mi, nga mangiwaragawag, Apo Diyos, kadagiti sasaom, kang runaan na, Apo, kadagiti miyembro, iti pampamilya mi, nga saan pa'y, Apo Diyos, nga nakakita ken ka. Apo, agyaman kami kadagitoy nga sagsagot, nga impaay mo kada kami, agyaman kami kadagiti trabaho, dagiti negosyo, Apo Diyos, dagiti taraken, dagiti, Apo Diyos, dagdaga, nga patuloy mo, Apo, nga ipinagkakatiwala sa bawat isa sa amin. Patuloy mi kadi, Apo Diyos, nga lagipen, nga awan, Apo, iti kukwami, no di ket di, Apo, nagkapu amin ken ka, ket kas may nga wagas, panangipakita mi, Apo, iti panagyaman mi ken ka, panagtalek mi, Apo Diyos, nga sika iti mangi-provide, kadagiti amin nga kasapulan mi, adtoy, Apo Diyos, dagiti sagsagot mi, bendisyonam, kasagtaod, Apo, iti kaunggan, iti puso mi. Sika kadi, Apo Diyos, iti mangsagid, iti puso, iti tumunggal maysa, kas iyebat mi, Apo, dagitoy nga gamgameng, Apo, dagitoy nga gatad, nga iyawat mi ken ka. Patuloy taginayunan na kami kadi, Apo, nga bendisyonan, protektaran, kang runaan, Apo Diyos, iti kamkamang di pampamilyami, nga adayo kada kami. Agyaman kami, ket si kalaeng, Apo Diyos, ti itagtag ay mi, ti dayti nga gundaway. Dagitoy, Apo Diyos, ti dawat ken kararag mi, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po tumayo lahat at inaanyahan ko po yung mga bata sa labas na tayo po ay kakanta na sa ating benediction. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's sing Amen. Bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. face towards Purihin natin ang Panginoon. and give you peace. Sing Amen, Amen.
blessing that comes from you. From your family. Yes. And your children. Yes. And the children. Thank you, Jesus. And the children. May His presence Go before you and behind you and beside you, all around you. Yes! He's with Thank you, Jesus. He's with you. Taas natin ang ating kamay. Oh! Morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, Jesus. rejoicing. He is for Yes. you. He is for Yes. you. He is for you. Hallelujah. He is for you. Yes. He is for you. Yes. He is for you. He is for you. Thank you, Lord. He is for you. Oh. Let's declare. Amen. 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 Thank you. Thank you, Lord. Thank you for your favor. Yes. We declare. Yes. Thank you, Jesus. And the children, and the children, may His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning. Thank you in the evening, that you never leave us. You will never forsake us. and you're weeping and rejoicing. He is for you. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your embrace. Hallelujah, hallelujah. Shall we open our lips? Shall we open our lips? Let's declare the goodness of God. Oh, open your lips. Pura basyanda sa Pura basyanda. Oh, we declare your goodness, Lord. Oh, we declared hallelujah. Buksan natin ating bibig. Oh, we declare, we declare. Oh, we declare your goodness. We declare your love. You declare that you are Lord of all. Oh, ikaw ang Panginoon namin. Ikaw ang kaligtasan namin. Wala nang iba. Salamat, salamat. Tinatanggap namin ang iyong pagpapala. Umaga't hapon, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Nagyaman kami, Apo. Nagyaman kami timarik na may Apo nga presensya. Nagyaman kami, Apo, ti kinaimbag mo. Apo, dagiti sa umanay manin, Apo, nga armas mi. Tapno ti kasta sangwen mi, Apo, dahi ti nga lawas. Tapno ti kasta ideklarami, iti kinapudnom, kina Diyos mo, Apo, that we are belong to the unshakable community. Apo, bayam nga garaw kami. Bayam, O Diyos, nga umay kami, Apo, iti sangwanam. Bayam, Apo, nga idanon mi, iti kinambag mo, kadagiti saan pa'y, Apo, nga naisalakan. Madaydayaw ka. As we depart from this place,
May you continue to bless each and every one of us. We declare love, we declare protection, we declare hope in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.